Isa pong magandang tanghali o magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ngayong oras po ay narito na naman po ang inyong Nanay Riley at tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Andito na po yung ating Bible reading pang day 71 na po ngayon. Ayan. At purihin po ang ating Diyos sa kanyang gabay at patnubay sa atin sa ating ginagawa dito sa YouTube. Ang basahan po kayo ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay, habag, awa ng ating Panginoon at sa kanyang tulong, ganun din ng Holy Spirit, tayo po ay magpapatuloy na sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Josue, Chapter 9, ayan. Pakikipagkasundo ng taga-Gabaon sa Israel. Josue chapter 9. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Jordan, sa kabululan, sa kapatagan at sa baybayin ng Mediteraneo hanggang sa Libano, sa dulong hilaga. Ang mga haring ito ng Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perisyo, ng mga Hiveo, at ng mga Hibusyo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain, kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga sakong lumang-luma at mga sisidlang balat na tagpian. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na panyapak at damit na gula-gulanit, matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampamento ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa mga kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain, nais po namin makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kami maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay, buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Jordan. Kay Sihon, hari ng Hesbon, at kay Og, hari ng Basan, na nakatira sa Astarot, kaya't sinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagtipan sa amin. Tignan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po yan nang umalis kami sa amin, ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lamnan. Tingnan po ninyo, sira-sira na ngayon at bat-bat ng tagpi. Gula-gulanit na po itong aming kasautan at pudpud na itong aming panyapak sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain na hindi sumangguni muna kay Yahweh. Kaya nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Nangako rin ang mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos mapagtibay ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga malayo ang mga taong iyon, kundi sa mga lupainding iyon nakatira.
Kaya't lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirahan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gabaon, Kafera, Birot at Kiryat Jearim. Ngunit hindi mapatay ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa ngalan ni Yahweh at nagbulong-bulungan ang bayan laban sa gayong pangyayari. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, nakipagtipan kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaring galawin ngayon. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay, kung hindi baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay, gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gabaon at kanyang sinabi, "Bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo? Gayong taga-rito pala kayo dahil sa ginawa ninyo. Isinusumpa kayo ng Diyos, buhat ngayon magiging alipin namin kayo at tagapangahoy at taga-igib sa bahay ng Diyos." Sumagot sila, "Ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin ninyo sa amin ang inyong marapatin." Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy, tagaigib sa bahay ni Yahweh, na natili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglingkod sa bahay ni Yahweh saan man sila kailanganin. Isunod na po natin itong chapter 10 po ng Josue. Nalupig ang mga Amoreo. Nabalitaan ni Adonizedek, hari ng Jerusalem, na nilupig at tinupok ni Josue ang lungsod ng Hai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at sa mga taga-Hai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga-roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gabaon ay nakipagtipan at nakipamayan ngayon sa mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gabaon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Hai, at magigiting ang kanyang mga mandirigma. Kaya nagpasugo si Adonizedek kay Huham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakis, at kay Diber, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang panawagan: "Kailangan namin ang inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gabaon sapagkat ang mga taga-roon ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa-isa nga ang 5 haring Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis, at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gabaon. Nagpasabi naman kay Josue sa kampamento ng Gilgal ang mga taga-Gabaon, "Huwag po ninyong pabayaan ang inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami sakruluhan.
Iligtas ninyo kami, pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoriyong naninirahan sa kaburulan. Kaya nga't sumaklulo si Jose buhat sa Gilgal, kasama ang lahat niyang mga kawal na pawang magigiting na mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila, ako ang bahala sa inyo. Magtatagumpay kayo laban sa kanila. Wala isa man sa kanilang makalalaban sa inyo." Umahon si Josue buhat sa Gilgal ng gabi ring iyon, at dinatnan niyang hindi handa ang mga kaaway. Niloob ng Diyos na masindak ang mga ito. Pagkakita sa hukbo ng Israel, pinuksa sila ng mga Israelita simula pa sa Gabaon. Tinugis nila sa paglusong ng Bet-horon hanggang sa Aseka at sa Maseda. Samantalang tumatakas sila sa pag-uusig ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking butil na yelo buhat sa langit, at napakaraming namatay. Marami pa ang namatay sa bagsak ng yelo kaysa patalim ng mga Israelita. Noong araw na ang mga Israelita ay papatagumpayin ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan, "Huminto ka, araw sa tapat ng Gabaon, at ikaw rin buwan sa lambak ng Abalon. Tumigil nga ang araw at di kumilos ang buwan hanggang sa malupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway." Nasusulat ito sa aklat ni Jaser. Tumigil ang araw sa rurok ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailan may hindi pa nangyari at hindi pa muling mangyayari, o hindi na muling mangyayari, na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nagipaglaban sa panig ng Israel. Bumalik sa Gilgal si Josue at ang mga tauhan niya. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Maseda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago, at ito'y ipinasabi kay Josue. Kaya't iniutos ni Josue, "Takpan ninyo ang malalaking bato ang bunganga ng yungib, at inyong pabantayan, ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway, unahan at harangin upang huwag makapasok sa kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan, at sila nga'y pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal hanggang sa halos naubos na lahat. Ang ilang di napatay ay nakapasok sa loob ng lungsod. Bumalik na lahat sa kampamento sa Maseda ang mga kawal ni Josue. Buhat noon, wala nang nangahas gumawa ng anuman laban sa mga Israelita. Iniutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, "Alisin ninyo ang takip ng nabato sa bunganga ng yungib. Kunin ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin." Gayon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, "Hali kayo, tapakan ninyo sa batok ang mga haring ito." At gayon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Huwag na kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ninyong mga kaaway. Ang 5 hari ay ipinapatay ni Josue at hanggang hapong ipinabitin sa 5 punong kahoy. Nang lulubog na ang araw, ipinababa sila
sa pagkabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinagtakpan ng malalaking bato na naroroon pa magpahanggang ngayon. Nang araw ring iyon, nasakop ni Josue ang Masida at pinatay ang hari roon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Maseda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Maseda, nagtuloy sa Libna si Josue at ang mga Israelita at sinalakay iyon. Ibinigay rin ni Yahweh sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga taga roon at walang natira isa man. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos ng Libna, pinuntahan naman ni Josue at ng mga Israelita ang Lakis. Pinaligiran nila ito at sinalakay sa ikadalawang araw ng labanan. Muli silang pinagtagumpay ni Yahweh. Nilipol din nila ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Huram na hari ng Geser ay sumaklulo sa taga Likis o Lakis. Ngunit hinarap sila ni Josue at walang itinirang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lakis, nagtungo si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinaligiran nila iyon at sinalakay sa araw ring iyon. Nalupig nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng taga roon, paris ng ginawa nila sa Lakis. Pagkatapos ng Eglon, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umahon sa mga lupaing bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, buhat sa hari hanggang sa kauli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga bayang nasasakupan ng Hebron. Tinupok nila ang lungsod at walang iniwang buhay gaya ng ginawa nila sa Eglon. Binalingan naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Deber. Nilupig nila ang lungsod at ang mga bayang nasasakop nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Deber ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Nilupig nga ni Josue ang lahat ng lupain sa dakong timog, ang mga kaburulan, ang Nigib, ang kapatagan at ang mga gulod. Nilupig nila ang kanilang mga hari at pinuksa ang lahat ng mamamayan ayon sa utos ni Yahweh. Nilupig niya silang lahat buhat sa Kadis Barnea hanggang sa Gaza, ang buong lupain ng Gusen hanggang sa Gabaon sa dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay, sapagkat si Yahweh na kanilang Diyos ay katulong ng Israel sa kanilang pakikilaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang buong hukbo ng Israel sa kampamento ng Gilgal. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Napansin niyo ba mga kaibigan? Grabe ang labanan. Ano po? Ngunit ganun man katindi, ganun man kadami ang mga hari na kalaban ni Josue, pero sila po ay nagtagumpay kasi nga ang Diyos ay kasama nila. At grabe ano po, pinahinto yung araw, kumbaga hindi naging gabi. Ganon din naman ang buwan, kumbaga ay talagang pinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan at yung mga yelo o mulan ng yelo mula sa kalangitan. Ganyan po ang Diyos, talagang harap-harapan kapag gusto niyang kumilos at tulungan ang angka ng mga Israelita. Ano po, nakakatuwa pero nakakatakot kasi talagang patayan, labanan, giyera. Kumbaga, lahat ng mga lugar na may hari ay talagang pinuksa lahat ni Josue kasi yun ang nais ng Diyos.
at ang Diyos mismo ang gumawa ng matitinding kaparaanan bilang Diyos upang magapi ang mga kalaban ni na Josue. At sila po ay nagtagumpay. Bagamat meron pong natakot yung Gabaon. Talagang di bali nang maging alipin sila, wag lang silang mapatay. At mabuti naman dahil kung sila po ay hindi po gumawa ng ganong kaisipan, ay isa po sila doon sa dadaanan ng mga mandirigma na Israelita upang patayin dahil nga kailangang mawala lahat ng mga tao o nakatira sa mga lugar ng mga lupain na ipinangako ng Diyos para sa mga Israelita. Kaya ayun po, sa buhay naman natin mga kaibigan ay kailangan talaga natin yung wisdom, knowledge, understanding. Ito si Josue bagamat medyo nagkamali doon sa pagkakilala sa mga nagmukhang mga pulubi at kinain pa nila yung mga dala, hindi sumangguni kay Yahweh, pero andoon pa rin yung gabay ng Diyos sa kanila. Kumbaga lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay kapahintulutan ng Diyos, at kahit man sila'y naging alipin o tagaigib, ang mahalaga doon ay buhay yung kanilang angkan o yung kanilang lahi. Sa buhay man po natin, kailangan po talaga nating pag-aralang mabuti ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng ating gagawin. Marami po tayong digmaan araw-araw, pero hindi po natin ito kakayanin kung wala po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya para po tayo ay samahan din ng Diyos sa lahat ng laban natin dito sa mundo pansamantala na tayo ay narito, dapat nakikinig po tayo palagi sa instruction ng Panginoon. At wala pong iba kundi ang kanyang salita. Lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos dahil kung ano po yung ating kalagayan, ano man po yung ating mga prayer items, ano man po yung ating mga katanungan, ang Diyos po ang tutugon at magbibigay ng solusyon sa lahat po ng ating mga problema sa buhay o yung ating mga itinatanong. Lord, ano ba ang pwedeng gawin? Kami ba ay matutuloy sa ganito? Kailangan ba namin gawin ang ganito? So, ang Diyos po ang magbibigay po sa atin ng confirmation kung yun po ba ay kailangan nating gawin. Gaya po ni na Josue, si Josue po ay talagang masunurin. Ganon din ang mga Israelita ng mga panahon na sila ay nandiyan na sa labanan. Buo na po yung loob nila na makipaglaban. At ando na po sa kanilang puso na amin ang lupaing ito. Ipinangako ito ni Yahweh sa aming mga ninuno, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, kaya kailangan kami ang manatili sa lugar na ito. So, ganoon din po tayo mga kaibigan. Sa atin pong mga buhay, kailangan ipaglaban din po natin yung biyaya ni Yahweh. Ipaglaban po natin yung ating pagiging anak ng Diyos. Hindi po tayo makikipaglaban ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, kundi makipaglaban po tayo sa kaaway kasi minsan, ang kaaway ng hari ng kadiliman, in Jesus' mighty name, ay nangingialam sa mga magagandang plano ni Yahweh ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya digmain po natin sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at wala po silang magagawa doon. So, ganun lang mga kaibigan, nawa po ay maunawaan natin ang bawat titik o ang bawat salita ng Diyos na ating binasa, at gabayan po tayo patuloy ng Panginoon sa patuloy nating pagbabasa araw-araw. Hindi po lamang itong ating Bible reading, meron pa po tayong quiet time. Andyan pa po yung ating mga panalangin, na sa mga panalangin natin, pag hindi natin kayang literal, ay sa panalangin po natin dinadaan ang pagkikidigma. Kaya purihin si Yahweh sa oras na ito, purihin po ang ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at wala pong ibang dalangin ang iyong Nanay Riley, kundi patuloy at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa ating espiritual na pamumuhay. Salamat sa Diyos sa hapong ito. Patuloy po tayong pagpalain sa bawat area ng buhay natin ng ating Panginoong Hesus. Amen.